Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang he! Ano nga ba ang obligasyon at papel ng mga magulang sa kanilang mga anak? Isang simpleng tanong na para sa ilan ay mahirap panindigan. Obligasyon ng mga magulang na mahalin, proteksyonan at hubugin ang pundasyon ng buhay ng kanilang mga anak. Ang mga magulang ang magsisilbing role model para sa kanilang mga anak nang sa ganon ay maging mabuti silang mamamayan. Ngunit paano kung ang simpleng obligasyon na ito ay hindi magampanan ng mga magulang? Paano kung ang sariling magulang ang siyang magpapahamak sa kanilang mga anak? Samahan niyo ako at ating balikan ang malungkot na sinapit ng batang si Ginny Wiley sa kamay ng kanyang ama at ina. Hindi niya ito totoong pangalan, isa lamang itong palayaw na ibinigay ng gobyerno upang maproteksyonan ang kanyang pagkakakilanlan. Isang kaso ng pangmamaltrato at pang-aapi sa isang paslit mula sa mga taong dapat sana ay magmamahal sa kanya. Dadalhin tayo ng kasong ito sa Temple City, California. Matatagpuan ang lugar na ito sa northeast of downtown LA sa paanan ng San Gabriel Mountains. Kabilang ang Temple City sa tinatawag na cluster cities. Kabilang narito ang Pasadena, Arcadia, Alhambra, San Marino at San Gabriel. Sa lugar na ito matatagpuan ang Floating Teapot Fountain, Parkhurst Galleries, Live Oak Park at Morsuli Cigar. Isa itong maliit na syudad na meron lamang halos 40,000 na populasyon. Sa lugar na ito naninirahan ang Wiley family. Ipinanganak ang padre de pamilya na si Clark Wiley noong March 29, 1901 sa Oregon. Ang totoong pangalan ni Clark ay Pearl, na kalaunan ay pinalitan niya ng Clark. Hindi niya masyadong gusto ang pangalan na ibinigay sa kanya ng kanyang ina dahil pangalan ito ng babae kaya't nagiging tampulan siya ng tukso ng kanyang mga kaklase. Noong una ay nakatira sila ng kanyang ina sa isang motel na siyang pinagkukunan ng kanyang ina ng pagkakakitaan. Hindi na nakilala ni Clark kung sino ang kanyang ama at dahil sa hirap ng buhay, nagdesisyon ng kanyang ina na iwanan si Clark sa foster care. Nagpalipat-lipat si Clark ng foster home, ngunit nang tumuntong sa tamang edad, muling nanumbalik ang komunikasyon niya sa kanyang ina. Nang mga panahong iyon, nakahanap na din si Clark ng trabaho sa Los Angeles area bilang isang mekaniko at aircraft line assembler matapos ang World War II. September 28, 1944, pinakasalan ni Clark ang dalagang si Irene Oglesby na taga Oklahoma. 20 anyos pa lamang siya noon, habang si Clark naman ay 20 taon ang tanda sa kanya. Naghahanap ito ng trabaho sa Los Angeles nang mag-cruise ang landas ng dalawa. Malapit si Irene sa kanyang ama, ngunit medyo ilang sa kanyang istriktong ina. Naaksidente si Irene nang maliit pa lamang siya na nakaapekto sa kanyang pamumuhay. Nadula siya at tumama ang kanyang ulo sa isang laundry press at dahil doon ay nagkaroon ito ng neurological damages. Na-damage din ang kanyang ugat kaya't naapektuhan din ang kanyang paningin. Taong 1970s, tuluyan ang nabulag ang kanyang kanang mata habang ang kaliwang mata naman ay halos 10% na lamang ang gumagana. Akala ni Irene ay magiging maayos ang kanyang pamumuhay kasama si Clark, ngunit taliwas ang nangyari. Naging napakalupit ni Clark sa kanya. Hindi siya nito pinapayagang lumabas ng bahay at kalkulado lahat ng kanyang ikinikilos. Malimit ay may dala itong baril, handa siyang saktan kung sakaling magkakamali siya. Base kay Irene, natapos ang kanyang buhay nang pakasalan niya si Clark. Bago magpakasal, maliwanag ang kondisyon ni Clark. Ayaw nitong magkaanak. Ngunit dahil na rin sa kanilang kapabayaan, ilang beses na nabuntis si Irene. Nagkaroon sila ng 4 na anak. Ang panganay nila ay isang sanggol na babae. Ngunit pumanaw ito matapos lamang ang 2 buwan dahil sa sakit na pneumonia.
Sensitibo si Clark sa ingay kaya sa tuwing magliligalig ang bata ay iniiwan niya ito sa loob ng malamig na grahe na walang heater. Ang pangalawa naman ay isang sanggol na lalaki at pumanaw din ito ilang buwan matapos maipanganak dahil sa blood poisoning. Ang pangatlong anak ng mag-asawa ay isa uling batang lalaki na pinangalanan nilang John. Normal na ipinanganak ang bata ngunit dahil sa kapabayaan ng mag-asawa, naging napakabagal ng mental at physical development ni John. Lumipas ang 5 taon, April 19, 1957. Ipinanganak naman ni Irene ang kanilang bunso na si Ginny. Sa kasamaang palad, hindi rin umayon ang tadhana para sa bata. Pagkaanak ni Irene kay Ginny ay kinailangan nitong sumailalim sa blood transfusion dahil sa mga komplikasyon. Taong 1958 naman, biglang pumanaw ang ina ni Clark na labis namang nakaapekto sa pag-iisip ni Clark. Bago mangyari ito, kinuha nito ang batang si John sa kanyang poder dahil napansin niyang napapabayaan ng mag-asawa ang bata. Nasa labas silang maglola ng panahong iyon upang bumili ng ice cream nang masagasaan ito ng rumaragasang sasakyan. Dead on arrival ito nang dumating sa ospital. Sa kasamaang palad, nabigyan lamang ng probationary sentence ang driver ng sasakyan na nakabangga sa kanyang ina. Labis itong dinamdam at ikinagalit ni Clark at pakiramdam niya ay may kinikilingan ang batas. Dito na nagsimula ang dilubyo sa buhay ng mag-iina. Sa pagdaan ng mga araw, lumala ang paranoia at galit sa dibdib ni Clark. Sinisi niya ang anak na si John sa pagkamatay ng kanyang ina. Kung hindi ito nagpumilit na bumili ng ice cream, marahil ay buhay pa rin ang kanyang ina. Hindi na niya pinayagan pang makalabas ang kanyang pamilya. Nakulong ang mag-iina sa 4 na sulok ng kanilang bahay. Nang mga puntong ito, nagdesisyon na rin si Clark na lumipat sa naiwang bahay ng kanyang ina sa Temple City. Ang apartment na iyon ay mayroong 2 kwarto. Ang isang kwarto ay ginawa ng shrine para sa kanyang ina at ang isa namang kwarto ay nagsilbing kulungan para sa batang si Ginny. Ang living room ang nagsilbing kainan at tulugan para kina Clark, Irene at John. Si John ay natutulog sa isang recliner chair, si Irene naman ay sa isang upuan sa kusina. Ang batang si John naman ay natutulog sa malamig na sahig sa living room. Ayon sa mga kapitbahay, napakadalang nilang makita ang mag-anak. Ni wala silang naririnig na ingay sa loob ng bahay. Na mga panahong iyon, 20 months old pa lamang si Ginny. Si Ginny ang sumalo sa lahat ng galit ng kanyang ama. Sa edad na 20 months, nagsimula ang pag-aabuso ni John kay Ginny. Kinukulong niya ito sa loob ng silid maghapon, kalimitan ay gutom at basa ang lampin. Pinagbawalan niya sina John at Irene na asikasuhin ang bata. Dahil ito na ang nakasanayan ni Ginny simula nang isilang siya, ito na ang naging normal na routine para kay Ginny. Nakulong siya sa kwartong iyon at pinagbawalang magkaroon ng kahit na anong interaksyon mula sa ibang tao. Kapag nagliligalig naman ang bata, tumatapat si Clark sa pinto at umaalulong na parang isang aso. Pinalago din nito ang kanyang mga kuko nang sa ganon ay makalmot nito ang pinto sa tuwing gagawa ng ingay si Ginny sa loob ng silid. Ganito ang environment na kinalakihan ni Ginny. Nagkaroon siya ng phobia sa ungol ng aso, pati na rin sa mga tunog na nanggagaling sa labas ng pinto. Nagpatuloy ang ganitong routine sa loob ng 13 taon. Nang mga taong iyon, mabibilang lamang sa kamay ang mga instances na nakakalabas si Ginny sa kwarto. Nang medyo malaki na si Ginny, sinanay naman siyang umupo ng kanyang ama sa isang potty training seat. Sa umaga ay pinagsusuot siya nito ng isang jacket na isinusuot ng mga may sira sa pag-iisip sa mental hospital. Iyon ang pinasusuot sa kanya ng kanyang ama nang sa ganon ay hindi siya makagalaw at hindi niya mapaglaruan ang kanyang ihi at dumi. Maghapong nakatali si Ginny sa upo ang iyon hanggang sumapit ang gabi. Doon na siya umiihi, dumudumi, kumakain at maghapon siyang nakatitig sa dingding at kisame. Nakakaalis lamang siya sa pagkakaupo kapag oras na upang matulog. Sa gabi naman, inilalagay siya ng kanyang ama sa isang crib na napapalibutan ng mga kawad.
Itinatali din siya ng kanyang ama sa crib nang sa ganon ay hindi siya makatakas. Pagdating sa pagkain naman, minsan lamang siya na bibigyan ng pagkain. Halos malalambot na pagkain lamang ang ibinibigay sa kanya ng kanyang ama. Sa loob ng 13 taon, sabaw, baby food at cereal na nakababad sa tubig lamang ang ipinapakain kay Ginny. Minsan pa nga ay wala. Ang pinakamasarap ng nakain ni Ginny simula nang maipanganak siya ay isang maliit na nilagang itlog. Si John ang naatasang magpakain kay Ginny. Ang utos ay pakainin ito ng mabilis at tahimik. Pag hindi ito nasusunod, palo at bugbog naman ang aabuti ni John. Sa tuwing magsusuka naman si Ginny, ihinihilamos ng kanyang ama ang pagkain sa kanyang muka. Base naman sa behavior ng bata, maaaring minolestya din at pinagsamantalahan ni Clark ang batang si Ginny through the years. Dahil nga ayaw ng kanyang amang si Clark ng ingay, palagi lamang bumubulong si Irene at si John sa loob ng bahay. Dahil dito, hindi na-expose ang batang si Ginny sa mga salita o pakikipag-usap sa ibang tao. Dahil hindi man lang naarawan si Ginny, nagkaroon ito ng masamang epekto sa kanyang kalusugan maging sa kanyang paningin. Hirap siyang makafocus ng paningin beyond 12 feet. Sa loob ng 13 taon, tanging ang kwartong iyon ang naging kulungan ni Ginny. Paminsan-minsan naman kapag good mood ang kanyang ama, pinapayagan siya nitong maglaro gamit ang isang kapoting yari sa plastic na nakasabit sa dingding ng kanyang kwarto. Minsan, ngunit napakadalang, pinapayagan siyang manood ng TV guide o schedule ng palabas sa TV at minsan naman ay binibigyan din siya ng laruan na kahoy ng kanyang ama. Matapos ang 26 years na pagtitiis, sa kabila ng takot sa puso, nagkaroon ng lakas ng loob si Irene na tumakas mula sa poder ng mapang-abuso niyang asawa. Dito na siya napadpad sa Los Angeles Social Security Welfare Office upang humingi ng saklolo. Nang mga panahong iyon, halos bulag na si Irene. Hindi na ito makalakad ng walang tungkod at umaakay sa kanya. Naroon siya sa isang opisina upang mag-apply sana ng disability pension, ngunit napadpad siya sa maling kwarto. Nakakalungkot mang isipin, ngunit ang pagkakamaling ito ni Irene ang siyang nagligtas sa buhay ng anak niyang si Ginny. Sa halip na asistihin si Irene, napako ang mga mata ng mga social workers sa itsura ng batang kasama ni Irene. Ang batang ito ay ang anak nitong si Ginny. Sa unang tingin ay parang 6 o 7 taong gulang pa lamang si Ginny ng mga panahong iyon. Nakayuko ito na parang isang kuba at nakaangat ang mga kamay na parang ginagaya ang isang kuneho. Sobrang payat ng bata at magulo ang kanyang buhok. Parang malnourished din ito dahil sa sobrang kapayatan. Napansin din ng mga social workers na hindi ito nakakapagsalita at tanging mga random na tunog lamang ang lumalabas sa bibig ng bata. Malikot din ang mga mata ni Ginny. Hindi rin ito maituwid ang kanyang mga bisig. Napansin din ng mga social workers na sira-sira ang ngipin ng bata at marami itong mga nakasungking ngipin, kaya't medyo hirap itong ngumuya o lumunok ng pagkain. Dahil dito, hirap din itong ibuka ang kanyang bibig, kaya't malimit ay tumutulo ang laway ng bata sa kanyang baba at dibdib. Gulat na gulat ang mga tao doon dahil nalaman nila na 13 taong gulang na pala si Ginny na mga panahong iyon. Sobrang payat nito at halos may bigat lamang na 59 pounds o halos 27 kilograms. Sobrang sama ng kondisyon ni Ginny kaya't dali-dali silang itinakbo ang bata sa Los Angeles Children's Hospital. Dito na nagsimula ang investigasyon ng mga pulis sa Wiley residence. At hindi na paghandaan ng mga otoridad ang kalupitan na sinapit ni Ginny sa loob ng pamamahay na iyon ng kanyang mga magulang. Katulad ng nabanggit kanina, 13 taong nakulong si Ginny sa isang maliit at madilim na kwarto. Wala siyang nakahalubilong ibang tao maliban sa paminsang-minsang interaksyon sa kanyang magulang at kapatid na si John. Hindi siya nagkaroon ng kaibigan at hindi rin nabigyan ng pagkakataon na makapag-aral. Sa loob ng 13 taon, pinagdamutan siya ng human interaction o stimulation. Hindi siya pinayagan ng kanyang mga magulang na makaranas ng pagmamahal at pinagkaita ng kahit na anong klaseng atensyon mula sa ibang tao. Sa loob ng kwarto ni Ginny ay meron lamang 3 kasangkapan.
Isang crib na nababalutan ng kawad, ang potty training seat at ang kapote na nagsilbing laruan ni Jeannie. Napakabaho sa loob ng kwartong iyon dahil doon na nga umiihi at dumudumi ang batang si Jeannie. Napakadilim din doon dahil tinakpan ni Clark ang bintana ng kwarto ng foil nang sa ganon ay walang makaalam kung ano ang nangyayari sa loob. Dahil 13 taong nakaupo si Jeannie sa potty training seat, nagkaroon na rin ito ng matigas na kalyo sa ilalim na bahagi ng kanyang puwet. Dahil sa nakitang ito, agad na inaresto ng mga pulis si Clark dahil sa pang-aabuso nito sa anak niyang si Jeannie. Mabilis namang kumalat ang kaso sa media at kinumpara nila ang kaso ni Jeannie sa kaso ng batang si Victor sa Southern France noong 1800. Ang kwento ni Victor ay malapit sa kwento ng mga fictional characters na sina Tarzan at Mowgli. Sanggol pa lamang sila nang maiwan sila sa kagubatan. Pinalaki si Tarzan ng mga gorilla habang si Mowgli naman ay pinalaki ng mga lobo ng maraming taon. Dahil doon, nakuha ng mga fictional characters na ito ang asal at pag-uugali ng mga hayop. Isang araw ay lumutang si Victor mula sa kagubatan na nagtataglay ng behavior at karakteristik ng isang hayop. Hindi ito marunong magsalita, para itong hayop kung kumilos. Marami din itong mga peklat sa katawan at tila damo at prutas lamang ang nais nitong kainin. Marami ang nagkaroon ng interes sa batang si Victor dahil isa itong malinaw na halimbawa sa kung anong mangyayari sa tao kung pagkakaitan ito ng human society at kultura na wala pang kahit na sinong eksperto ang nakapagsaliksik. Nang mga panahong iyon, walang makapangahas na gumawa ng pag-aaral na ito dahil totoong tao ang involved sa eksperimento. Katulad ni Victor, si Jeannie ay isang maliwanag na halimbawa ng isang taong pinagkaitan ng lahat ng karapatang pantao. Katulad ng nabanggit kanina, dito na nagsimula ang investigasyon sa kaso ng mag-ina. Ngunit sa kasamaang palad, hindi rin naparusahan si Clark sa pang-aabuso niya sa kanyang anak na si Jeannie. November 20th, 1970, ang unang araw ng kanyang trial. Sa halip na harapin ang kanyang kaso, nagdesisyon si Clark na kitlin ang kanyang buhay. Nagbaril ito sa sentido na agad naman itong ikinamatay. Nag-iwan lamang ito ng isang liham na may nakasulat na "The world will never understand." Ang isa namang liham ay para sa anak niyang si John na may nakasulat na "Mahal kita and be a good boy." Nag-iwan din ito ng $400 para sa anak niyang si John. Hindi na rin naman ipinagpatuloy ang mga kasong isinampa kay Irene nang malaman ng mga otoridad na si Irene pala ay isa ring biktima. Ayon kay Irene, nang maipanganak niya si Jeannie, sinabi ng mga doktor kay Clark na may problema ang bata sa pag-iisip at maaring hindi na magtagal ang buhay ng bata. Nais niya di umanong mapatingnan si Jeannie noon, ngunit hindi pumayag si Clark. Sa halip, sinabi nito na kung mabubuhay ng 12 taon ang bata ay sa kanila ito patitingnan sa espesyalista. Ngunit sa kasamaang palad, nang tumungtong ng edad na 12 si Jeannie ay hindi rin naman ito tinupad ang kanyang pangako. Nang madala sa Los Angeles Children's Hospital si Jeannie, naging ward of state ang bata upang maproteksyonan siya ng gobyerno mula sa mapang-aping magulang at mga tao. Base sa mga doktor na tumingin at sumuri kay Jeannie, si Jeannie ang pinaka-damaged na bata na nakita nila sa buong durasyon ng kanilang karera. Dahil sa dekadang pang-aabuso, maging ang kanyang emosyon ay hindi na-develop. Hindi nito alam kung ano ang difference ng malamig sa mainit. Hindi rin nito alam ang ibig sabihin ng masaya o malungkot. Hindi rin natutunan ni Jeannie kung paano umiyak. Nagtulong-tulong ang mga doktor upang pagalingin at subukang tulungan si Jeannie. Para sa kanila ay meron pang pag-asa ang bata. Inaprubahan ng National Institute of Mental Health ang scientific project para kay Jeannie na naglalayo na i-rehabilitate ang bata. Taong 1971 hanggang 1975. Pinondohan ng gobyerno ang proyekto patungkol sa developmental consequence of extreme social isolation na nagkakahalaga ng $243,411 o halos 14 million pesos sa ating pera. Nais nilang malaman kung magkakaroon ng improvement ang kalagayan ni Jeannie kung mabibigyan ito ng pagkakataon kahit na lumipas na ang critical period ng kanyang buhay.
Nais din nilang malaman kung magiging isang normal na bata si Jeannie kung matuturuan itong magsalita at mabibigyan ng pagkakataon na mag-aral. Ang grupong ito na tumingin kay Jeannie ay binubuo ng pediatrician, psychiatrist, linguist at iba pang mga professionals na eksperto sa social isolation. Napakarami ding mga eksperto sa buong Estados Unidos ang nag-file ng petisyon upang ma-examine si Jeannie. Nakita ng mga eksperto ang kasong ito bilang isang oportunidad upang mapag-aralan ang brain at speech development. Sa pagpapatuloy ng eksperimentong iyon, napag-alaman nila na may mga ilang salita naman pala na naiintindihan si Jeannie. Mga salitang katulad ng blue, orange, mother at door. May mga salita din itong nasasabi katulad ng go, stop it, sorry at no more. Lahat ng mga salitang ito na natutunan ni Jeannie sa loob ng 13 taon ay maaaring related sa kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya sa kamay ng kanyang ama. Sa tuwing excited naman ang bata o stress sa kabila ng pag-upo sa potty training seat sa loob ng 13 taon, hindi pa rin ito napigilang umihi o dumumi sa kanyang salawal. Hirap din si Jeannie na ipakita ang kanyang nararamdaman. Ang tanging emotion na kaya niyang ipakita ay takot at galit. Tumatawa ito paminsan-minsan ngunit malimit ay nagpapakita ito ng pagkagalit at pagkabalisa. Malimit nitong ginagasumot ang kanyang mga libro at sinasaktan ang kanyang sarili. Sinubukan nilang turuan si Jeannie kung paano ilabas ang kanyang emosyon, kung paano magwala, paano magbagsak ng pinto kapag nagagalit at paano umiyak. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito natutunan ng bata. Ang tanging outlet nito sa tuwing galit o stress ito ay saktan ng kanyang sarili. Ayon naman sa linguist na sumuri kay Jeannie, nakakita sila ng pag-asa sa bata dahil kaya nitong humawak ng mga larawan upang isilaysay ang kanyang istorya. Marunong din itong magbuo ng mga bagay mula sa mga laruan niyang sticks. Nang mga panahong nangyayari ang eksperimentong ito kay Jeannie, mayroong heightened increase ng scientific study ng language. Ngunit para sa mga language scientists, si Jeannie ay parang isang balde na walang laman na mahirap punuin. Unang inalam ng mga eksperto ay kung ang developmental delays ba ni Jeannie ay sanhi ng ilang taong pang-aabuso o isa itong genetic disorder simula pa nang siya ay isilang. Ayon sa mga eksperto, solitary confinement ang isa sa pinakamalalang parusa o torture na pwedeng maranasan ng isang tao. Yung pakiramdam na hindi ka makakalabas o makakakita ng ibang tao. Kapag nangyari ito, maaaring magkaroon ng trauma ang taong nakakulong sa loob lamang ng 15 minuto hanggang 1 oras na pagkakakulong. Paano pa kaya kung makukulong ka ng 13 taon katulad ng nangyari kay Jeannie? Para maliwanagan, isinailalim nila si Jeannie sa isang test. Kinolekta nila ang electrical activity sa utak ni Jeannie sa loob ng 4 na araw habang natutulog ito. Base sa resulta ng experiment, unusually high ang bilang ng sleep spindles ni Jeannie o yung buga ng tinatawag na neural oscillatory activity. Importante ito upang ma-repair ang katawan at cognitive function ng isang tao habang natutulog. Ito ang nagpo-promote ng neuroplasticity learning, memory consolidation, motor skill at overall performance. Base sa pagsusuri, ang mga batang merong neurodevelopmental disorder ay merong mas mataas na bilang ng sleep spindles kumpara sa isang batang ipinanganak ng normal. Ngunit matapos ang pagsusuring iyon, hindi pa rin ito nasagot kung nangyari ba iyon kay Jeannie dahil sa pangmamaltrato sa kanya ng kanyang ama o dahil talagang ipinanganak siya na merong mental disorder. Dito na nakialam si Dr. James Kentz sa experiment na isinagawa kay Jeannie. Ayon sa doktor, kailangang matutunan ni Jeannie kung paano maging malapit sa isang tao o bagay nang sa ganon ay matutunan nito kung paano magpakita ng emosyon. Ayon din sa doktor, kung matututunan iyon ni Jeannie ay malaki ang pag-asa nitong mabuhay ng normal. Nagpatuloy ang eksperimentong ito ng halos 2 buwan, ngunit walang nakitang improvement sa bata. Medyo nawawala na ng pag-asa ang grupo nang dumating ang isang araw na nagpakita ng improvement si Jeannie. Paalis na noon ng facility si Dr. Kent nang hinawakan ni Jeannie ang kamay ng doktor. Tila pinipigilan siya nitong umalis.
Nagpakita din ito ng lungkot sa kanyang muka na parang maiiyak ito habang palabas ng pinto ang doktor. Sa pagdaan ng panahon, nagpakita ng napakaraming improvements ng bata. Pagsapit ng tagsibol, halos 100 salita na ang kayang bigkasin ni Jeannie. Bandang Mayo naman ang sumunod na taon, nagawa na din itong ulitin ang mga salitang naririnig niya mula sa mga taong nakapaligid sa kanya sa facility. Nagawa rin nilang turuan si Jeannie kung paano magbihis ng mag-isa at paano gumamit ng banyo. Natutunan din ni Jeannie kung paano kumain ng ibang pagkain maliban sa baby food. At natutunan din ni Jeannie kung paano ngumuya. Na-in-love din ang bata sa mga classical music. Tinuruan din nila si Jeannie sa facility kung paano mag-sign language, paano mag-drawing nang sa ganon ay maidrawing niya ang mga bagay at salita na hindi niya masabi. Napakaganda ng ipinakitang progress ni Jeannie sa eksperimentong iyon kaya't nabuhay ang loob ng mga tao na sumusuri sa kanya. Sa pagpapatuloy ng eksperimento, nahilig din si Jeannie sa pagsha-shopping sa iba't ibang kulay. Nahilig din itong mangolekta ng mga plastic beach buckets na itinatabi niya pa sa pagtulog. Napansin din ng mga doktor na mahilig si Jeannie sa mga bagay na yari sa plastic. Marahil ay naalala ni Jeannie ang kapote na siyang nagsilbi niyang laruan sa loob ng kanyang kwarto sa loob ng 13 taon. Natila sa tuwing nakakakita siya ng plastic ay para iyong isang hudyat na maari siyang maglaro. Natutunan din ni Jeannie ang konsepto na ang bawat tao ay may sari-sariling opinyon at paniniwala. Dahil sa progress na ipinakita ni Jeannie, lubos ang paniniwala ng kanyang team na maari pa siyang gumaling, na maaari nilang maibalik ang oras na nawala kay Jeannie. Ayon naman sa ibang mga linguist, maaaring hindi na ma-repair ang damage na nangyari kay Jeannie. Ayon sa mga eksperto, ang pagsasalita ay innate na sa ating pagkatao at ang isang tao ay hindi kailangang turuang magsalita. Darating ang punto na ang isang bata ay makakapagsalita basta ma-expose ito sa pakikipag-usap at interaction sa mga tao, na ang tao ay pinanganak with the principles of language. Ngunit kailangang makapagsalita ng isang bata bago sumapit ang critical period hypothesis at lagpas na iyon sa kaso naman ni Jeannie. Nang mga puntong ito, nakapagsasalita na si Jeannie ng paunti-unti, katulad ng mga salitang applesauce by store. Ngunit hindi niya pa kayang magsalita ng tuwid. Nakita ng mga eksperto na curious ang bata na lagyan ng pangalan o tawag ang mga bagay, pakiramdam at ang mga tao na bago sa kanya. Nang mga punto ring ito, nagagawa na rin ni Jeannie na i-describe ang pang-aabusong naranasan niya sa kamay ng kanyang ama. Katulad ng mga salitang father hit arm, big wood. Jeannie cry, not speak. Father hit face, spit. Father angry, hit big stick. Father hit Jeannie, big stick. Father take wood, hit. Father make me cry. Kahit sa pautal-utal na pagsasalita ng bata, malinaw sa mga eksperto kung ano ang pinagdaanan ng paslit na si Jeannie. Tumakbo ang research na ito ng mahigit 4 na taon. Nagtulong-tulong ang mga eksperto na ayusin at pagalingin si Jeannie. Ngunit dahil sa tagal na rin na nasa poder nila ang bata, nagdala ito ng ethical issues sa pagitan ng mga taong nangangalaga kay Jeannie. Medyo nawala ng boundaries ang researchers at ang kanilang subject. Sa loob ng 4 na taon, bukod sa facility, tumira din si Jeannie sa bahay mismo ng mga researchers na ayon sa iba ay nagdulot ng conflict of interest. Taong 1971, tumira si Jeannie sa bahay ng kanyang teacher na si Jean Butler para naman sa socialization purposes. Na mga panahong iyon, nagdadalaga na si Jeannie at halata na ito sa katawan niya, indikasyon na bumubuti na ang pangangatawan ni Jeannie. Malaki na ang improvement sa kanyang paglalakad, nakakatalon at nakakatakbo na rin si Jeannie na mga panahong ito. Nagkalaman na rin ang kanyang mga hita. Dito na naging napaka-overprotective ni Teacher Jean kay Jeannie dahil ayon sa kanya, masyadong nangihirapan si Jeannie sa ipinapagawa ng ibang mga researchers at hindi iyon nakakabuti sa kalagayan ng kanilang subject. Dito na nagdesisyon si Jean na mag-apply upang maging foster parent ni Jeannie na hindi naman inaprubahan ng korte.
Dito na inakusahan ng ibang researcher si Jean na parang ginagaya nito ang sikat na American teacher na si Anne Sullivan na siyang naging kompanyon ng batang si Helen Keller na isang bulag, pipi at bingi. Nang ma-deny ang request ni Jean na maging foster parent ni Jeannie, tumira naman ang bata sa bahay ng family therapist na si David Rigler. Nais nilang mabigyan si Jeannie ng stability, routine, family environment at makakatulong ang pamilya ni Dr. Rigler upang maisagawa iyon. Binuksan din ng doktor ang pinto ng kanyang bahay sa iba pang mga researchers kung sakaling nais nilang bisitahin si Jeannie. Habang nasa poder ni Dr. Rigler si Jeannie, maraming mga kapansin-pansing improvement ang nangyari sa bata. Ayon sa doktor, may isang pagkakataon na nasa labas sila ng bahay. May dumaang isang truck at lula noon ang driver na lalaki at ang kanyang anak. May dalang parang isang laruan na truck ang bata. Lumagpas sa kanila ang mag-ama, ngunit agad na bumalik ang bata at inabot ang laruan kay Jeannie. Ayon sa doktor, ilang beses iyong nangyari kay Jeannie na nakukuha niya ang kanyang gusto kahit na hindi naman siya nagsasalita. Para sa mga miyembro ng team ni Jeannie, isa siyang powerful non-verbal communicator na tila marunong itong mag-telepathy. Pinagpatuloy naman ng linguist na si Susan Curtis ang improvement sa speech ng bata, habang si Dr. James Kent naman ang siyang tumulong upang ma-improve ang social development ni Jeannie. In-enroll din nila si Jeannie sa isang nursery school at hindi nagtagal ay in-enroll din nila ito sa isang public school for children with special needs. Dahil sa lahat ng activities at programs na nakalatag para kay Jeannie, unti-unting bumuti ang kalagayan ng bata. Nang puntong ito, naturuan na rin nila si Jeannie na mamlansya at magtahi ng sarili niyang damit. Taong 1972 naman, habang nagsha-shopping sila ni Susan, humarap sa kanya ang bata at sinabi ng pautal-utal, "Jeannie, happy." Na unang pagkakataon itong sinabi simula nang ma-rescue nila ang bata. 1975 natapos ang funding ng gobyerno sa gamutan at case study para kay Jeannie. Walang nagawa ang mga members ng team kundi ibalik si Jeannie sa poder ng kanyang ina, sa bahay kung saan nangyari ang lahat ng pang-aabuso. Marami ang tumasang kilay sa desisyong ito ng korte dahil parang binubuhusan lamang nila ng asin ang sugat ni Jeannie. Taong 1979 naman, nag-file ng kaso ang ina ni Jeannie na si Irene laban sa mga caregivers ni Jeannie, kabilang narito ang mga researchers sa facility. Dahil ayon sa kanya ay pinag-eksperimentohan nila ang bata at ginamit lamang ang kapansanan ni Jeannie upang kumita sila ng pera. Nasettle ang kasong ito taong 1984 at hindi naging malinaw kung magkano ang kinita ni Irene bilang settlement. Dahil sa pangyayaring ito, naputol na rin lahat ng koneksyon ni Jeannie sa lahat ng tao mula sa facility. Lumipas naman ang ilang taon, na-realize ni Irene na hindi na niya kaya pang alagaan si Jeannie. Dito na nagdesisyon si Irene na ibalik si Jeannie sa isang foster home. Ang desisyong ito ang muling naglagay sa panganib kay Jeannie. Nanatili si Jeannie sa foster home na iyon ng halos 18 buwan at muling naulit ang pang-aabuso na nangyari sa kanya nang siya ay maliit pa lamang. Napakahigpit ng kanyang mga foster parents at hindi iyon ang tamang environment sa isang bata na katulad ni Jeannie. Dahil doon, marahil sa takot na muling pagdaanan ng pang-aabuso, itinigil ni Jeannie ang pagsasalita at hindi na rin masyado pang gumagalaw. Kinalimutan ni Jeannie lahat ng mga magagandang bagay na natutunan niya sa facility. Naulit ang pag-ihi at pagdumi niya sa kanyang salawal at muling nag-shutdown si Jeannie. Dahil sa pang-aabuso, muling itinakbo si Jeannie sa Children's Hospital dahil sa malnourishment. Dito na nagpalipat-lipat si Jeannie sa mga state-run institutions. Nang tumuntong si Jeannie ng 27 at 29 years old, binisita siya ng psychiatrist na si J. Shirley at ayon sa doktor, mababaka sa mukha ni Jeannie na suko na ito sa buhay. Tahimik ito, stress, bothered at chronically institutionalized. Mababaka sa pagkatao ni Jeannie ang kawalan ng ganang mabuhay, na para bang tinutuya siya ng mundo. Binigyan siya ng pagkakataong maging masaya sa facility
ng pag-asang mabuhay. Ngunit matapos iyon ay parang pinagsarahan na naman siya ng pinto ng gobyerno dahil hindi na siya kapaki-pakinabang. Ang kapatid naman ni Jeannie na si John ay naging mahirap din ang pamumuhay. Katulad ni Jeannie, naging biktima din si John ng pang-aabuso ng kanilang ama. Ayon sa pahayag ni John, habang nasa poder siya ng kanyang ama, dumating siya sa punto na hindi na niya alam ang mga bagay na normal at hindi. Ginugol niya ang maraming panahon ng kanyang buhay na nagre-recover mula sa traumang pinagdaanan niya mula sa kanilang ama. Taong 2008, nagpaunlak si John ng pahayag sa palabas na ABC News at sa interbyong iyon, isinaad ni John na lumaki siyang mag-isa. Nang pumutok ang balita tungkol sa kanyang kapatid, ay naiwan siyang mag-isa, walang dumamay sa kanya o dumating man lamang upang saklolohan siya. Ayon kay John, taong 1982 nang huli niyang makita ang kapatid na si Jeannie. Dahil sa kanyang pinagdaanan, hindi niya maiwasang malulong sa bisyo at dahil doon ay naapektuhan ang kanyang marriage, pati na rin ang relationship niya sa nag-iisa niyang anak na babae. Napatawad na niya di umano ang kanyang ama, pero kahit kailan ay hindi niya makakalimutan kung paano sila inapi ng sarili nilang magulang. Nang pumanaw ang kanyang ama ng 1970, nagpalipat-lipat siya ng matitirhan. Nagpalipat-lipat din siya ng trabaho. Sinubukan niyang mag-join ng Navy, ngunit na-discharge din siya matapos lamang ang 6 na buwan. Kalaunan, nagdesisyon si John na manirahan na lamang sa Ohio nang matanggap siyang isang house painter sa isang kumpanya doon. Ayon kay John, masaya siya para sa kapatid na si Jeannie dahil nakuha nito ang lahat ng atensyon at medical help na kailangan nito upang mapabuti ang kanyang kalagayan. Para naman sa kanyang mga magulang, naroroon pa rin ang hinanakit dahil hindi niya naramdaman ni minsan na nagpursigi o nagtry man lamang ang mga ito na mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Pakiramdam niya habang lumalaki ay binigo siya ng Panginoon sa pagkakaroon ng malulupit na magulang. Sa kasamaang palad, pumanaw si John noong taong 2011. Si Irene naman ay pumanaw noong 2003. Akala ng mga tao ay pumanaw na rin si Jeannie hanggang sumapit ang taong 2008. Ayon sa mga articles, nasa isang assisted living facility ito sa Los Angeles. Si Jeannie ay 67 years old na as of April 2024. Sa kasamaang palad, hindi na rin nakuha ng mga eksperto ang sagot tungkol sa developmental delays ni Jeannie. Ngunit isa lamang ang naging malinaw sa pagtalakay natin sa kaso ni Jeannie. Si Jeannie ay isang bata na pinagkaitan ng pagkakataon na makapagsalita, ng pagkakataon na maging isang tunay na tao, pagkakataon na magkaroon ng pamilya, na mahalin at maging masaya. Maging ang gobyerno ay binigo siya dahil nang matapos ang eksperimento sa kanya ay ibinalik siya ng mga ito sa pinagmulan ng lahat. Nagkaroon siya ng napakalungkot na buhay, hatid ng mga taong dapat sanay magmamahal at magpoprotekta sa kanya. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!